Para yung bakal huwag magkainan yung bakal, nilagyan ng grasa. Ang teknolohiya para ang isang sasakyan ay can efficiently perform the function ay ang sasakyang yan nilapat ng teknolohiya para yung bakal huwag magkainan yung bakal, nilagyan ng grasa, tapos nilagyan ng mga washer. Kaya yung makina, meron tinatawag yung makina na pag inilalapat na yung makina, meron tinatawag doon na party na yung mga gasket na yun. Para wag magkaroon ng leak, para wag magkakainan yung bakal sa bakal, may mga washer, etc. Tapos may grasa. Yun ang teknolohiya. Kung napapansin sana ninyo, may teknolohiya ang kaligtasan. Para ka maligtas at maging wag mahirap, yung aral lang sundin mo. Minsan yung iba kaya nahihirapan, hindi kasi sumusunod sa aral Madali lang naman kung susunod ka sa teknolohiya. Pagkahirap-hirap sa isang mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Magaang pa yung kamelyo pumasok sa butas ng karayom. Aba, yung kamelyo, pwede mong papasukin ng Diyos sa butas ng karayo. Magagawa ng Diyos yun. Sa divine technology, kayang gawin ng Diyos na yung kamelyo mapapasok sa butas ng karayo. Ang isang mayaman naman sa pamamagitan ng aral na siyang technology ng Diyos, yung divine technology, yung aral, ang mayaman makakapasok sa kaharian ng Diyos kahit mahirap, hindi mahihirapang masyado. Gagaang pagpasok niya. Paano yun? Ang mayayaman sa sanlibutan ito, pagbilinan mo. Unang-una sa lahat na bilin, huwag magmataas ng pag-iisip. Kasi karamihan sa mayayaman, mataas ang isip. Pangunahin na technology na gagamitin ng mayaman para hindi siya mahirapang makapasok sa butas ng karayo. Huwag siyang magmataas ng isip. Pasakop ka sa Diyos, sa isip ng Diyos. Pangalawa, huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili. Huwag ang maging pag-asa ng isang mayaman yung kayamanan niya. Hindi naman nananatili yun pwedeng maalis yun kahit anong oras. Tapos, kundi ang pag-asa sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Nako ibang bagay ito. Kung ang pag-asa mo'y nasa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng bagay na ating ikagagalak, ang pera hindi nakakabili nung talagang ikagagalak mo Merong hindi kayang bili ng pera. Kung ang pag-asa mo hindi yung kayamanang napaparam, kundi ang Diyos, ang Diyos na pag-asa natin siyang nagbibigay ng sagana ng lahat ng bagay na ating pwedeng ikagala. Isang mabait na anak, kagalakan ng magulang, isang mabuting asawa, kagalakan ng puso, isang mabuting kaibigan, kagalakan ng puso, isang mabuting taga-akay, manggagawa, kasiyahan ng kaluluwa. Kasi alam nyo, yung sugo na tapat, kasiyahan niya ng kaluluwa parang yung inuming malamig sa araw na mainit, naglalagay ng relief sa taong umiinom. Ang sabi sa kawikaan, sa 25:25, kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. nakakapagbigay ginhawa.
yung sugo at saka yung mabuting balitang dala-dala niya. Yun ang ating mapapansin doon. Ganun din naman ang ibig kong ipunto, mga kapatid. Pagka tayo ay tapat sa Diyos, marunong tayong kumilala, maibibigay ng Diyos yung mga bagay na ating ikagagalak. Yung isang mabait na anak, masunuring anak sa magulang, kagalakan ng puso yun, mga kapatid. Kagalakan ng iyong kaluluwa ang mabait na anak na ibibigay yun ng Diyos. Ang mabait na apo, kagalakan ng kaluluwa yun. Kaya sa mga mayayaman, para wag kayong mahirapang makarating sa langit, ang sabi, huwag kayong umasa, sabi, sa kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng bagay upang ating ikagalak. Pwede ka naman bigyan ng Diyos ng kagalakan. Yung isang mahirap sana meron akong laptop. Nagkaroon ng laptop, nagagalak siya ngayon. Kahit wala kang pera, pwede ka namang magka-laptop Malay mo, may maawa sa'yo, bigyan ka laptop. Yung mayaman kasi, ang pag-asa nila, puro pera. Puro pera. Merong hindi nabibili ang pera na maibibigay ng Diyos kung sa Diyos tayo aasa. Kaya mayayaman, pangunahin po. Una, huwag mataas ang isip. Ikalawa, huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Huwag mong ilagay ang pag-asa mo doon sa libreta di bangko mo. Tapos ikatlo, umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ang lahat ng bagay upang ating ikagalak. Ikaapat, na sila'y magsigawa ng mabuti. Sumunod kayo sa utos, mga mayayaman, gagawa kayo ng mabuti. Yun ang ikaapat. Yung ikalima, sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa. Dapat, hindi ka lang gagawa ng mabuti, kundi yayaman ka sa mabuting gawa. Ibig sabihin, magpaparami ka ng gagawin mong mabuti kung mayaman ka. Magsiyaman sa mabuting gawa. Dadamihan mo kung paano yung pagyaman sa pera, dumadami pera. Ganon din yung pagyaman sa mabuting gawa. Dapat marami kang gagawing mabuti. Tapos, na sila'y maging handa sa pamimigay. Dapat handa laging magbigay at maibigin sa pamamahagi. Meron palang 7 bagay na dapat gawin ng mayayaman para maligtas, para wag mahirapang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Nakahandang mamahagi, mag-share kayo. Share nyo yung inyong kayamanan sa mga nangangailangan ng paraan na hindi pa imbabaw. Huwag yung para kayong magpaparangalan, sayang din Gawin ninyo sa aral ng Diyos. Ibig sabihin, huwag ka nang magparangalan upang ang gagawin mo, magawa mo sa lihim, at ang iyong amang nakakakita sa lihim ay gagantihin ka, sabi ng Biblia. May ganti kayo. Yun ang teknolohiya sa mayaman para maligtas Susunod ka dun sa aral. Yan mga bagay na aral na simboliko ng teknolohiya para ang mayaman huwag mahirapan sa pagpasok sa langit. Nakikita na natin ngayon, meron talagang paraan para mas madali kang maligtas. Yung aral ang paraan. Gusto ko itong sabihin sa lahat.